Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Tumitindi po ang sigalot sa pagitan po ng grupo ni Trillanes at ni Senator Bongo. Sama mo na si Bato, no? Una, sinasabi ni Trillanes, susunod nang aarestuhin itong si Bato de la Rosa ng International Criminal Court, susunod kay Tatay Digong. Ganon din si Bongo. At ang masaklap ngayon, dito sa korte sa Pilipinas, sinampahan na po sa ombudsman ng plunder itong si Bongo ni Trillanes. Talagang si Trillanes nakakaganti na ito. Kasi alam niyo naman yan, ang panahon ni Digong ano yan tawag yan, bugbog din yan So ngayon, pagkakataon niya na, administrasyon ni PBBM, nakakabuelo itong si Trillanes, lalo pat hindi siya nanalo bilang alkalde ng Caloocan. Marami siyang time. Ito na, sinampanan ng kaso si Bongo. Anong problema dyan, ka-coffee? Teka lang ha. Ang problema dyan, ang aawayin na naman ng mga DDS sa ginawa ni Trillanes, si PBBM. Sugo na naman ni PBBM si Trillanes para sampahan ng kaso si Bongo. Yan ang narrative nila. Remember, nung nagpunta si Trillanes sa The Hague, nakita ninyo si Trillanes doon, di ba? Sa harap ng International Criminal Court. Sinong sinisi? Si Marcos. Si Marcos pinadala si Trillanes sa ICC. At parte daw ng welfare check. Si Trillanes daw yung isang sumuri. Nag-check kay Digong kung kumusta na kanyang lagay. Si Trillanes daw yan. Sinisi lahat nila yan kay PBBM. Kasi mabilis silang gumawa ng fake news Mabilis sila ipakalat yan May machinery sila Kaya-kaya nilang ipakalat yan So ngayon, nagsampa ng plunder. Malito ha, ka-coffee ha, malito. Dahil unang-una, hindi pa presidente si PBBM, very vocal itong si Trillanes. Maingay na yan. Against the Dutertes. Maingay na yan. Wala pa si presidente sa eksena ha. Wala pa si PBBM sa eksena. Now, si PBBM na nakaupo, kay PBBM na nila isisisi yan. Itong ginagawa ni Trillanes. Galit na galit yan sila. Sabihin nun, Marcos bangag, admin bangag. Yan sasabihin nila. Expected na natin yan. Diskarte nila yan. Sisi nila yan. Pakinggan natin itong argument ni Trillanes. May punto siya dyan Wait lang ha. Sige. Nagsampa ng kasong plunder kasi okay. Nasa DCMM to maaari nyo po ba ma-discuss sa amin yung mga ebidensya na hawak nyo kaya kayo nagsampa ng kasong plunder kasi kung na-monitor nyo po kanina yung press kung sinasabi po ni Senator Bongo na recycled script lang daw po ito. Ito po recycled script lang ito, hindi yun ang ipaliwanag niya sa ombudsman. Pero alam niya na mabigat itong kasong i-final ko kasi dokumentado po ito. Nakalap ko po yung mga kontrata ng tatay at kapatid niya with the DPWH. Mula sa COA, DPWH, sa mga official documents po ito, nakuha natin nung tayo ay senador pa. Okay, wait, hold. 1. Recycled script. Ibig sabihin, paulit-ulit. Pero hindi ibig sabihin ng paulit-ulit, wala nang merit. Posibleng hindi nag-prosper yan ng panahon ni Digong. Kasi what do you expect? Presidente si Digong. So yung mga script ni Trillanes that time, kung ano man yung kaso na yan, definitely hindi nag-prosper. Dahil again niya, Presidente si Digong. Paulit-ulit. Pero hindi ibig sabihin, walang merit yung mga kaso na yan. May mga ebidensya siya. Pangalawa, nung si Trillanes senador pa, syempre senador siya may access siya sa documents. Lumiham lang siya sa DPWH para makuha ko yung mga kontrata na yan. Nakakuha siya ng mga ebidensya. Valid pa ba yan? Of course. Valid pa yung mga hawak niyang ebidensya. Nakuha naman sa tamang paraan yan. Diba? For sure, authenticated yan. Yung mga ebidensya na yan. Ano yung nilalaman ng ebidensya na yan? Mga kontrata ng pamilya ni Bongo sa DPWH. Uy, masama ba magkaroon ng kontrata? Hindi. Magiging masama yan kung may kamag-anak ka na opisyal ng gobyerno para makakuha ng kontrata sa gobyerno. Plunder yan. Senator Bongo, senador. May mga kontrata yung tatay niya, yung half-brother niya. Kamag-anak niya ba yung tatay niya? Definitely. Yes. Kamag-anak niya ba yung half-brother niya? Definitely. Yes.
Mismong si Bongo rin naman ang nagsasabi na hindi niya makokontrol yung kanyang mga kapatid, yung kanyang tatay na magnegosyo, na mangontrata. Correct. Unfortunately, sinasabi sa batas, kamag-anak mo yan. Bawal yan. Pwede mo sabihan, sige, mangontrata kayo sa pribado, huwag sa gobyerno. Diba? Doon makokontrol or mag-sacrifice siya. Umalis siya sa pwesto. Ganun lang yun. Kasi batas yan Babaliin natin ang batas kahit na malinis ang intention. Assuming na malinis ang intention ni Bongo dyan, wala siyang kinalaman sa operasyon ng kanyang negosyo ng kanyang mga kapatid, batas pa rin yan. Batas pa rin yan. Conflict of interest pa rin yan. Diba? Hindi mawawala sa tao, isipin mo na nagkaroon ng pagpapabor. Baka pinaboran kaya nakuha yung ganyang kontrata. O baka nag-name dropping. O ito, kaya na to kapatid to ni Bongo O kaya sa tatay to ni Bongo. I-award natin yung kontrata dyan. Datin alam, di ba? Korte ang mag-identify niyan, tutukoy dyan kung guilty si Bongo dyan. Yan ang pinupunto ni Trillanes. Pero malinaw naman, sinasabi ni Bongo, to be fair, wala akong kinalaman dyan. Hindi ako nagnakaw. At hindi ko pinaburan yung kumpanya ng aking kamag-anak sa mga proyekto. Yan ang sinasabi niya sa kanyang mga press conference. Kayo na ang humusga. Pero si Trillanes, tuloy siya. May mga ebidensya siya pakinggan natin ulit. Napaka-simple. Yung sinasabi niyang hindi raw niya mapipigilan yung pamag-anak niya na magnegosyo, wala naman sinasabing huminto magnegosyo yung tatay at kapatid niya. Correct. Pero hindi dapat dun sa sinasakupan. Sabi ko nga, nung naging special assistant to the president siya, pwede nang sinabi sa tatay at kapatid niya na doon lang kayo sa private sector mag-practice. Kaso hindi to, pinakita nila rito na wala silang pakialam sa batas at yan ang definition ng plunder law. Kapag nakinabang ka illegally sa mga proyekto ng gobyerno na hihigit sa 50 million, plunder yung nagawa mo. Hindi naman natin mapagkaila na si Duterte at si Bongo magkadugtong ang bitukan yan. Nakita natin yan sila noong 6 years kung paano yan sila makipag-ugnayan. Parang tatay-anak nga di ba ang trato nila sa isa't isa. Kaya maliwanag yun na meron. Meron silang influensya sa isa't isa. Tapos titignan po natin, 200 contracts nung mayor pa siya, doon mismo sa lugar nila. Tapos 200 contracts ng presidente na si Duterte. Wow. Kaya dyan ang makita kung kaya na yun nakikita natin. Wait lang. Hold. 200 contracts? Grabe 200 contracts? Mayor pa 200 contracts ng presidente na. Imaginein mo napakaraming kontrata. Ilang milyon yan kada kontrata. Mahina niyan 50 million, 20 million, 30 million, ganyan karami. Yayaman at yayaman ka talaga dyan. Ang daming kontrata sa gobyerno. Ang problema, may batas tayo na bawal yan. Hindi natin alam kung paano didiskartehan yan ni Senator Bongo. For sure, magagaling po yung kanyang mga abogado. May resources yan para makumuha ng mahuhusay na magdidepensa sa kanya. Tingnan natin kung paano niya sasagutin yan. Pero sa sinasabi ni Trillanes, medyo mabigat-bigat ito. Sabi niya nga kung may dahilan kayo, sa korte kayo magpaliwanag. Medyo mabigat itong sinasabi ni Trillanes. Bagamat sinasabi ng mga DDS, may naniniwala pa ba kay Trillanes? Sabi ni Greco Bellica. Tanong niya yan sa Facebook may naniniwala pa ba kay Trillanes? Sabi ng mga netizens oo, marami pa. Marami pa rin. Kasi, una, si Trillanes din ang nagbulgat na aresto yung si Digong. Yun nga lang, delayed. Na-late lang ang pag-aresto, pero na-aresto pa rin. Di ba? Si Bongo, sabi niya, arestohin din daw. Si Bato, arestohin din daw. Pero wala pa. Sabi niya, next year daw, early next year. Posibleng hindi mangyari yan ng, ng first few months ng 2026. Pero mangyayari pa rin, delayed lang. Diba? So may merit ba itong pinagsasasabi ni Trillanes? Ombudsman ang magdidetermine. Sila ang tutukoy dyan. Kung ano yan, ano ba to? Magigilty ba dyan si Bongo dito sa plunder? Nasa diskarte ni Bongo yan. Siyempre may due process pa rin naman. Iaalaw pa rin siya magpaliwanag at kung guilty siya,
makukulong siya. Kung hindi siya guilty, mapapahiya si Trillanes, di ba? Diyan mapapatunayan yung recycled script na yan. Total, sinasabi ni Bongo, yan po yung mga recycled script yan. Mapapahiya si Trillanes kapag pumabor kay Bongo itong desisyon sa investigasyon na to. Di ba? Kasi recycled pala eh. Oh, napahiya si Bongo niyan, si Bato niyan. Sino ba yan? Si Trillanes. Pero kung guilty, hero ngayon si Trillanes, di ba? Ganun lang yan eh. Ang pinakang diskaya noong mga panahon na yun, nung sa Davao at nung panahon ni Duterte, ay itong kontraktor nila, itong tatay at kapatid ni Bongo. Binanggit po ninyo na umabot sa halos 7 billion pesos ang mga proyektong napuntang umano sa CLTG Builders. Paano niyo po nakuha ang halagang ito? Tinotal po natin yung lahat ng kontrata. Sabi ko nga, 190 plus contracts ito. Pag sinuma mo, 6.9 plus billion pesos. Lahat na nakuha nila na proyekto. At hindi po nangyayari yan nang basta-basta. Nung hindi pa mayor si... Okay, naghang. 6.9 billion pesos ha. Grabe napakalaking halaga niyan. Pero hindi ibig sabihin ghost projects yan ha. Doon sa 6.9 billion na suma total, marami dyan nangyari naman talaga. Pero hindi natin alam kung alin dyan ang substandard, alin dyan ang overpriced, etc. Kasi negosyo pa rin naman yan eh. Kikita at kikita pa rin yan ha. Diyan din pinag-uusapan dyan kung may conflict of interest or kung may pinaburan, etc. o kung kamag-anak, etc. Sa nature ng project itself, no, negosyo yan. Kailangan din talaga kumita niyan. Syempre, may mga logistics yan, may overhead expenses yan, nagpapatakbo ng kumpanya yan, nagbabayad ng mga permit yan. Kailangan din talagang kumita. Kaya dapat naman talaga kumita. Negosyo yan eh. Pero kapag too much na, ito na nga hiningi mo sa gobyerno, tapos wala ka pa makikita, ghost project pala, di ba? Ito hiningi mong presyo sa gobyerno, substandard pala. Di ba? Ito hiningi mo sa gobyerno, overpriced pala. Di ba? Doon nagkakaproblema, kawawa ang taong bayan dyan. At dapat may managot dyan. Doon sa sinasabi ni Trillanes, na 6.7 billion pesos, suma total na yan ng lahat ng proyekto. Pero hindi, again, to be clear din, hindi lahat yan ghost projects. Hindi lahat yan substandard. Posible merong iba dyan substandard, yung iba dyan overpriced. Pero sa kabuuan po, 6.7. Yan ang pinupunto dyan ni Trillanes. Hindi ibig sabihin na totally yan yung ninakaw ni Bongo. Alinsunod dun sa sinasabi ni Trillanes. Para malinaw lang yan. O siya, sige, kayo na humusga. Medyo mahaba-habang laban ito ha, para sa kampo ni Senator Bongo. At di ba to? Si Bato din kasi, isa din ito, no? ICC naman ito. Ang kakaharapin niyang ICC. Mahababan laban niya sa mga DDS, kaya ang ginagawa nila ngayon, talagang kailangan natin mapatalsik si Marcos. Yan talaga sinisigaw nila eh. Marcos resign. Kung hindi nila mapag-resign si Marcos, patalsikin yan. Magkaroon ng snap election. Kasi, absuelto sila. Tapos ang investigasyon, papastop yun ni Sara. Yung mga investigasyon na yan, hinto lahat yan. Stop! Sabi ni Kibuloy. Pahintuin nila yan kapag napalitan itong administrasyon. Kaya importante, habang si PBBM pang nakaupo ngayon, may managot, may makulong. Kahit sino pa yan, kahit si Romualdez pa yan, kahit si Bongo, kahit sino pa, kamag-anak o ano, importante may makulong dahil may ninakaw na pera sa taong bayan. Yun yun. At yan naman po ang commitment ng ating presidente. Pananagutin sila. Sige. Ano pong take ninyo dyan? I-comment po ang inyong mga opinion, mga naisabihin, reaksyon. Lagay dyan sa comment section. Yung mga nasa Facebook, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, subscribe. And TikTok, subscribe na rin po kayo sa ating channel. Magkita-kita tayo sa aking susunod na episode. Paalam po sa inyo. Bye-bye.